Mga kabarangay, napansin ko lang po na pag ikinukwento ang pamamaraan ng pagtuturo, madaling naiintindihan ng nakararami. Kaya po sa video ito, muli magkukwento po ako ng isang tunay na pangyayari sa tunay na buhay. Ito po ay kasong napagdesisyonan ng Supreme Court at dito din ininterpret ng Supreme Court ang isang bahagi ng katarungang pambarangay law. Kaya po samahan niyo po ako ngayon sa video ito hanggang sa matapos. Magandang araw mga kabarangay, kamusta na po kayo? Muli ako po si Jeffrey Bourbon at welcome po sa ating channel kung saan dito mas pinalalalim natin yung kaalaman tungkol sa katarungang pambarangay. Ngayon, isa na namang tunay na kaso mula sa Korte Suprema ang ating tatalakayin. Ang kaso pong ito ay kaso ni Berba versus Pablo. GR number 160032. Tara, alamin po natin kung ano ito. Mga kabarangay, ang kasong ito ay tungkol sa isang lupang pag-aari ni Estela Berba na matatagpuan sa Santa Ana, Manila. Ang bahay na nasa nasabing lote ay pinaupahan niya kina Josephine Pablo at sa mga tagapagmana ni Carlos Palanca simula pa noong 1976. May kontrata ng paupahan, ngunit nang ito'y matapos, patuloy pa rin naninirahan ang mga umuupa sa paraang buwanan ang bayaran. Ngunit sa kasamaang palad, hindi na sila nakabayad at umabot na sa 81,818 pesos ang kanilang utang. Dahil dito, nagsampa si Berba ng reklamo laban kay Pablo sa opisina ng punong barangay. Noong June 5, 1999, nagkaroon ng kasunduan sa harapan ng pangkat tagapagkasundo. Sa kasunduan, nangako si Pablo na huhulog-hulugan ang utang niya kada 10 araw ng buwan. Nakasaad din na kapag hindi siya nakabayad, kusa siyang aalis sa inuupahang lupa. Ang nakalagay po doon sa agreement, hayaan niyo po ako na banggitin ito. Sabi doon, ako si Josephine Pablo ay nangangakong maghuhulog ng 3,000 kada 10 ng buwan at magbabayad din ng 3,450 bilang buwanang upa. Ngunit dumaan po ang panahon at hindi pa rin sila nakabayad ng buo. Umabot na sa 135,115.63 ang kabuoang utang nila. Dahil dito, noong July 21, 2001, nagsampa na ng reklamo si Berba sa Metropolitan Trial Court laban kina Pablo at sa mga tagapagmana ni Palanca. Ngunit, ito po ang naging problema. Wala siyang isinumite bilang requirement sa pagsasampa ng kaso ng Certificate to File Action o CFA mula sa lupon para sa mga tagapagmana ni Palanca. At sa ilalim ng batas, kung ang magkabilang panig ay nasa parehong lungsod o munisipalidad, dapat dumaan muna sa barangay bago maghabla sa korte. Ito po ang desisyon ng Supreme Court, okay? Sabi ng Korte Suprema, hindi pwedeng isama sa kaso ang mga tagapagmana ni Palanca dahil hindi sila naisama sa barangay conciliation. Wala ring bisa
sa kanila ang kasunduang pinirmahan ni Pablo dahil hindi sila bahagi nito. Ibig sabihin, hindi pa handang litisin sa korte ang kaso ni Berba laban sa kanila. Ito ay dahil premature. Kaya mga kabarangay, makikita po natin dito sa kasong ito, napakahalaga ng tamang proseso. Kapag may hidwaan, lalo na kung parehong nasa iisang lungsod o bayan ang magkabilang panig, dapat muna itong idulog sa barangay justice system. Ang paglabag dito ay maaaring magdulot ng pagka-dismiss ng kaso sa korte gaya po ng nangyari dito sa kasong ito. Kaya ayan mga kabarangay, very short lang po ang video ito. Kung kayo ay may natutunan sa kwentong ito, huwag kalimutang mag-like, i-share ang video ito, at sa mga hindi pa po nagsusubscribe, mag-subscribe na po kayo para sa mas marami pang kwento ng katarungan sa barangay. Muli, ako po si Jeffrey Borbon, nagsasabing sa barangay, nagsisimula ang tunay na hustisya. Magandang araw po sa inyo lahat.